Hello mga guys. So it's busy time na naman dahil it's cleaning time mga guys. So maaga kaming nagising para linisin namin tong mga cabinets na to kasi dadalhin namin ito sa school. Syempre kailangan natin walisin para matanggal yung mga lawa at syempre pagdating sa school, i-arrange na lang para organize. So 'di ba mga guys? Both sides and up and down yung paglilinis ko niyan to make sure na wala talagang duming matira. Kaya yan mga guys, at natapos ko nang linisin yung isa. So, ikakarga na natin siya sa sasakyan. Pero in fairness, napakabigat talaga ng cabinet na to mga guys. Nagpawisan talaga ako dyan. But it's okay. Syempre, it will serve as my exercise na rin. And syempre, nakatulong ako kay Mrs. So, ayan at pangalawang cabinet na pala ito mga guys. Kasi naikarga ko na pala yung isa. Ano man daw, di ko kabalo mag-arrange how. So, ayan mga guys. At in-arrange ko muna siya ng mabuti kasi parang hindi fit yung dalawa. So, gumawa ko ng way para maging fit sila. And thank you pala kay Papa. Tutulungan niya sana ako kaso sabi ko, kaya ko na talaga to. Siyempre, dapat mapa-impress man kita nga kaya natin, balahaw. Pero grabe talaga yung pawis ko dyan mga guys kasi mabigat talaga siya. Pero kayang-kaya naman siya dalhin. Akala ko nung una is very light lang siya tingnan pero pag ginawa mo na talaga siyang buhatin, mabigat talaga. Alright, at settled na siya sa sasakyan kaya tayo na, pumunta na tayo ng school. So by the way, ako yung driver talaga. Akala ko ako yung uupo sa front seat kasi ako yung nagbuhat, yun pala ako pa rin yung driver. At sabi ko pala dyan mga guys, dali na kay Mang Limpyo na kita. And few seconds mga guys, nandito na kami sa labasan ng kanilang school. So sobrang lapit lang talaga, pwedeng walking distance. Syempre pagbaba namin, ano pa bang gagawin? Syempre dadalhin ko dito yung nilinis ko na cabinet. So 2 beses ako bumalik-balik dyan guys. At syempre napakabigat niyan. And pawis na pawis ako dyan mga guys. So later na lang natin siya i-arrange. Depende kung saan gusto ng aking misis. Ayan mga guys, at kinuha ko na yung isang cabinet. Syempre, dadalhin ko sa kanyang room. Mabuti nga lang mga guys at yung classroom niya is sobrang lapit lang. Kasi pag malayo talaga, ewan ko na lang. Medyo nahihiya pa ako dyan mga guys sa pagbubuhat kasi merong mga trabahador na tumitingin sa akin. So, imbis na mabigat, kinaya ko na lang talaga mga guys. Buti na lang talaga at syempre, nagpapasalamat kami na nakatransfer siya talaga kasi kung doon pa talaga siya sa bukid, grabe talaga yung pawis ko. So, pagkalampas ko ng gym kung saan maraming trabahador na nakatingin sa akin, ayan, at binaba ko na yung aking kinakarga. Made of plywood lang tong cabinet niya, pero mabigat talaga. Ayan, at malapit na tayo sa kanyang classroom, so binuhat ko siya ulit. Nagmamadali din ako dyan mga guys, kasi after ng pagbubuhat, syempre mag-arrange kami, and also I will remove the bulletin boards. And after pala this mga guys, meron kaming pupuntahan. That's why gumising talaga kami ng early to do this. So ayan, at na-deliver ko na yung 2 cabinet successfully. So this time naman mga guys, after ng pagbubuhat, syempre mag-remove tayo ng mga bulletin boards which is obsolete na siya. Kasi gusto ni Mrs. pipintahan niya yung likuran at syempre gusto niya sariling gawa yung kanyang bulletin boards. Kaya yan, at tinanggal ko yung mga bulletin boards dito. And buti na lang mga guys at may dala siyang martilyo. So hindi na ako nahirapan sa pagre-remove. Merong mga nails na mahirap tanggalin kahit nakamartilyo na ako. So I think I need bara. But so far wala kaming dalang bara. So I need to make use of this hammer. So ayan, at last na tong 2 sa likuran. So meron pa dyan mga guys sa gilid at gilid. So i-remove din natin yan. So ayan guys, pag nire-remove ko yung mga bulletin boards, tingnan nyo naman yung likuran. So sobrang itim and maraming dumi. So need na talaga siyang i-repaint. So ito na yung mga na-remove ko guys na mga bulletin boards. Ayan. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 guys na bulletin boards. So good for subjects na tinuturo. So ito na yung mga bulletin boards na ano guys, na mga old na or tinatawag na gabok na guys ba. Mga gabok na sila. So ni-remove ko na, and then yung mga nails dito na nakapako, ayan, so pinugpog ko ng martilyo para ma-avoid natin yung accident. Syempre, ayan, so pinugpog ko ng mga martilyo para para hindi matunok yung ating mga pupils or
magbukas ng klase or whatsoever kung saan man to ilalagay. So, ayan. So, yan. So, ganito guys, ginawa ko. So, pinatiko ko siya. Ayan. Sunod kong ginawa is pagwawalis. So, niremove ko dyan yung mga lawa at ang dami talagang mga gagamba and marami ding mga ants. So, mukhang binahayan na ng mga gagamba at mga ants itong classroom. So, kahit walis ako ng walis dyan mga guys, hindi natatanggal yung dumi sa wall. And I suggest kay Mrs. na dapat i-repaint talaga para mas lalong gumanda at pumuti yung kanyang classroom para conducive for learning ba. At syempre, para maging maaliwalas yung kanyang classroom. So, after ko mag-clean and we decided to have our lunch kasi gutom na ako dyan mga guys. Syempre, workaholic mode ang first son. So, syempre, bababa kami ng bayan at doon kami magla-lunch at dito kami nag-lunch sa restaurant kung saan masarap yung ulam nila. May nilagay sila ditong karne, which is my favorite. And of course, meron din sila ditong veggies. Syempre, dapat may veggies tayo para makulay ang buhay, you know it. Ayan, haggard na yung face. And that's all about guys, my vlog. Thank you for watching. God bless!